Question number 9. Ginoong number 11. Your question is, if the trees in the Sierra Madre act as a natural sponge for our groundwater reserves, what immediate measures must Antipolo take to ensure our long-term water security? Ang Tagalog. Kung ang mga puno sa Sierra Madre ay nagsisilbing natural na esponga para sa ating mga reserba ng tubig sa ilalim ng lupa, anong mga agarang hakbang ang dapat gawin ng Antipolo upang matiyak ang ating pangmatagalang seguridad sa tubig? You know, as a proud advocate for our environment, I believe that we, government, should protect our environment for us to be able to ensure our long-term water security. Because I firmly believe that if we protect our mountain that is sustaining the river, the falls that is rich in Barangay San Jose, I believe that we can ensure na masusustain natin ito. Katulad nga ng sabi ni C.K. Opiasa, that we breathe the same air, we drink the same water, and we live the same world. And that's why we need to be responsible to whatever we do in life. Thank you. Let's now welcome Ginoong number 12. Roll PPR. It's question number 1. Question number 1. Antipolo's forests act as primary watershed, absorbing rainfall that would otherwise flood Metro Manila. How does deforestation in our highlands create a cascading crisis for the water systems of our lowland neighbors? Ang mga kagubatan ng Antipolo ay nagsisilbing pangunahing daluyan ng tubig na sumisipsip sa ulan na kung hindi man ay bumabaha sa Metro Manila. Paano lumilikhak ng patuloy na krisis ang deforestation sa ating kabundukan para sa mga sistema ng tubig ng ating mga kalapit na lupain sa mababang lugar? Alam niyo, Barangay San Jose, tayo, ang Antipolo ay nasa pinakamataas na bahagi ng Luzon. Kung bibigyan ko ang deforestation po is nakakasira siya sa mga lowlands because of the floods and the pagkawala po ng ating forest. If we use the 5 R's for reuse, recycle, reduce, and expect and resiliency, magkakaroon po tayo ng maayos at magandang lugar. And if we protect the nature, we are not just protecting the lives of others. We are protecting Let's welcome number 13. Question number 2. Your question is, the revitalization of Pinulugang Pakpak restored a major landmark, yet surrounding urban runoff continues to pollute its water. How can Antipolo balance rapid commercial expansion with the protection of its natural river system? Ang Tagalog. Ang muling pagpapaganda sa Pinulugang Pakpak ay nagpanumbalik sa isang mahalagang palatandaan. Ngunit patuloy na nandudumihan ang tubig ito dahil sa urban runoff mula sa mga nakapaligid na lugar. Paano mababalanse ng Antipolo ang mabilis na paglawak ng komersyo at ang pangangalaga sa mga likas na sistema ng ilog nito? Okay. Ang Hilugang Taktak ay isang major landmark ng Antipolo. Sabi nga sa kanta, tayo na sa Antipolo at malilo tayo sa Hilugang Taktak. Mapaprotektahan po natin ang Hilugang Taktak kung ang mga karating bayan nito ay may sariling drainage na kung saan sa kanila pala nalilinis na ng mabuti bago pumunta sa Hilugang Taktak. And of course, Antipolo City would also create its drainage para mas masala pa lalo ang mga basura na galing sa ating karating bayan. Kung pananatilihin natin ito,
magiging isa itong magandang panahon para sa lahat. Yun lang po ang mga isa. Next award, ginawa number 15. Question number 5. Extending into the Sierra Madre, Antipolo serves as part of Luzon's natural storm barrier. When we lose our trees, are we sacrificing a vital biological shield for a short-term economic gain? Dahil umaabot hanggang sa Sierra Madre, nagsisilbing bahagi ng likas na pananggalang ng Luzon laban sa bagyo ang Antipolo. Sa pagkawala ng ating mga puno, isinasakripisyo ba natin ang isang mahalagang biological na pananggalang kapalit ng panandaliang pakinabang sa ekonomiya? As a tourism graduate, I believe that when it comes to our nature, it's all about the sacrifices that it's given us. But if we try to sacrifice the Sierra Madre, it would not just last for a short-term economic gain, but it will last for a long-term economic gain, but not, I mean, it will last for economic loss if we let Sierra Madre affected by this. Because I know that as a tourism graduate, I am not just going to be professionally ready when it comes to providing service to people, but we are the warrior to protect our environment. As your Ginoo, I know that I am capable to raise awareness when it comes to preserving and sustaining our environment. Thank you. Number 6. Noon, number 60. Your question is, because of Antipolo's steep, elevated terrain, intense rainfall frequently destabilizes the soil. How does the interaction between rain and local landforms shape how we should plan safe residential communities? In Tagalog, dahil sa matarik at mataas na lupain ng Antipolo, ang matinding pag-ulan ay kadalasang nagpapahina sa katayuan ng lupa. Paano hinuhubog ang interaksyon sa pagitan ng ulan at mga loob ng anyong lupa kung paano natin dapat planuhin ang mga ligtas na pamayanang pura? Thank you. Dapat po natin pangalagaan ang ating environment. At para maiwasan ang mga flood at mga water kapag umuulan. And I want to highlight 6 R's to remind us that protecting our environment starts with our daily life. And first is that rethinking our action, rethinking our action and refusing unnecessary waste, and also reducing consumption, reusing what we can recycle. I will use